ito. Salamat dahil patuloy kami makakapag-aral ng iyong mga salita. Pangunahan niyo po kami. Hayaan niyo po ang iyong banal na Espiritu ang kumilos sa bawat isa sa amin. Kayo po ang magturo, kayo po ang gumabay, kayo po ang magbigay ng kaliwanagan upang aming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat. Inalala po namin ang mga kapatid po namin na walang pasadapang ito. Makasama po namin sila sa pag-aaral. Ama, kayo po lagi ang magturo. Kayo may taas at mapapurihan. Gamitin niyo po lamang ako bilang instrumento ng iyong pagpapala para sa iyong mga anak, Panginoon. Kailang Diyos, maraming salamat po. Ngayon pa lamang, Ama, kinakita po namin ang tagumpay, kaliwanagan, sapagkat ang lahat po ito hindi lamang po namin sa makapangyarihan. Pangalan po na Jesus, na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. So, sabi nga, being perfect, mukhang, sungkit sa buwan. Ibig sabihin, parang imposible na demand ang maging perfect. Pero tingnan natin, ano ba yung, kung hinihingi ng Diyos na tayo dapat maging perfect, ibig ba sabihin hihingi ang Diyos at imposible sa atin? First na. So, tingnan natin yung context ng ating babasahin. Ano yung basis sa ating babasahin ng kahulugan sa Matthew 5:48 na be perfect? Ano yung special meaning niya? Ang sabi? Basahin natin ang Matthew 5:43-48. Kung sino makakita agad, pakibasa. Kung gusto nyo, English, Tagalog. Okay, English. Okay lang, English. Okay. Anong version niya po yan? You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain to the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even tax collectors doing that? And if you greet only your people, what are the pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Oh. Sabi niya, be perfect. Sa Tagalog, meron? Meron ba yung Tagalog? Puro kayong Inglesero So, sa ating binasa, ano ang command? Ano yung goal? Diyan sa passage na yan. What is the command or goal? Diyan sa passage sa binasa natin. Love your neighbor and pray for your enemy. Yung ba? Ano yung goal? Wala na? Ano sabi sa Matthew 5:48? Is perfect. Yeah. Sabi sa verse 48, but you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect. So yun yung goal natin. Maging perfecto. Hirap naman, siguro sa amin yung boy na. Paano naman kakayanin niya maging perfecto? Yung apelido perfecto lang ang perfect. Alam naman natin na hindi tayo perfecto. Wala talagang perfecto. Pero demand yun yun ang hinihingi ng Panginoon, be perfect. As your Father in heaven is perfect. So, sino model natin sa perfection? O ayan, maliwanag. Ang Ama sa Langit ang ating model o example sa pagiging perfect. Bakit? Sabi sa verse 45, that you may be sons of your Father in heaven. So ano pinapakitang example ng Diyos, ng Ama? Anong halimbawa? Diyan sa ating binasa. Ang pinakita niya.
Ha? O, balikan niyo yung binasa natin. Loving your enemies. Aha. Sabi niya, love your neighbor as, at sabi niya, hindi, love your neighbor and hate your enemy. Yun ang sabi. Yun ang sinasabi ng batas. Pero, sa verse 44, but I say, love your enemies. Ano pa? Pray for those who persecute you. Ipanalangin ninyo ang mga umuulit sa inyo. Ano pa? Ano pa? Anong ginagawa ng Ama? Sige, tuloy niyo pa. Ang dami pa niyan. Causes the sun to rise in the evil and the good. Yan. Sumisikat daw ang araw, pati sa mabuti at masama. Ano pa? Nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. O, maliwanag. The sun and the rain. Anong ibig sabihin niyan? O, naranasan natin ng El Nino. Ano nangyari? Ha? Tuyot lahat ang pananim. So, ibig sabihin, ang araw at ang ulan na yan, single, ano yan? Yan ay pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Take out the rain, everything will die. Kung walang sunlight, the same thing will happen. Di ba? So, ano ang ibig sabihin ng ating Ama? Ano pinapakita ng ating Ama? Hate, love, and the one. And how? How we express His love? Sino mahal niya? Lahat. Ha? Sino mahal niya? Yan! Yes! Ang ating Ama mabuti sa mga mabubuti at sa mga masasama. So, titingnan natin, pagliliwanagin natin yung perfection niya. At paibig sabihin talaga niya, bakit ganyan? Paano i-outline dyan sa ating binasa? Yung, paano i-define ang perfection dyan sa ating binasa? Kita na natin ang ginawa ng Ama, but after sabihin na blah 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 blah, sa bandang muli, be perfect for your Father in heaven is perfect. So ano ang ibig sabihin? Paano dinidefine ang perfection na dinidemand ng Ama? How is perfection defined in our passage, in our text? Paano? Ano daw yung meaning perfection? Paano? Ano yung i-outline dyan? Pag minahal mo yung kaaway mo. Aha. Pag minahal natin ang kaaway, paano yung mabuti? Hindi na natin mamahala yung kaaway nyo lang. Joke lang. So, paano? Minahal yung kaaway, pati ang mabuti. Ibig sabihin, maging mabuti tayo sa pagbubuti, pati na doon sa masama. And seemingly, yung masama, gano'n. Or, yung bang kinoconsider natin masama, sa isip lang natin, dapat mahalin natin yun. Iisip kong masama siya, mahalin natin yun. Nakita mo masama talaga siya, mahalin natin yun. Gano'n. Paano natin may express? Anong example na pwede nating mahalin? Mahalin na mabuti at mahalin na masama. Paano? Diyan sa ating mga binasa, actually, nandiyan lahat ang ating tinatanong ko. Ano yung pinakita? Maging mabuti ka doon sa mabubuti at sa masasama. Paano? Tingnan niyo yung sinasabi niyo na kanina. Ang ganda yan, importante yan. Example na yan. Tingnan niyo yung verse 46. Makikita niyo ano yung ibig sabihin ng perfection.
Magiging demanda ni Diyos. Ha? Verse 46. Ito ay sapagkat kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano dahil pa lang iyong makakamit. Hindi Yeah. ko ganyan din ang ginagawa ng mga naniningil ng Diyos. So ano ibig sabihin dyan? Parang sinasabi dyan po yan na ano, kung mamahalin mo lang yung mga mahal, parang pagkaraniwan na yun. So dapat ang mga Kristiyano ay mag-level up. Ano yung level up niya? Yes, level up. So kahit na siguro yung hindi mo kaya mahalin, pilitin mong mahalin. Diba? Verse 46 is very clear. Even the tax collector loved those whom they love. Yung na marunong magmahal ang mga tax collector. Kaya lang, kung yun din na ganun din lang ang gagawin nyo, ano pagkakaiba natin sa mga tax collector? Remember, tax collector here are level to sinner compared to sinner, ha? So kung yung mga kasalanan